At tayo po'y dadako naman po sa pinakamahalagang bahagi ng pananagawa ng ating mahal na Panginoon, kung saan ito po yung pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos na siyang ating kaligtasan. Sama-sama po muna tayong tumayo upang tayo po'y magbigay galang salita ng mahal na Panginoon na ito po'y dadalhin ng ating beloved ordained preacher, beloved Fred Ignacio. God bless you, beloved brother Jonet. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Minamahal tayo, manalangin, praise God. Hallelujah. Nakilit mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, ng pinagpupuri, nagpapasalamat o Diyos sa malayang pagkakataon, pinagkaloob mo sa amin, ay pumapakinggan ang ibang salita, magsilbi nawa itong pagkain ng aming mga kaluluwa. Pagpalain mo aming mga webcast viewers, Panginoon, hindi mo sa napagkakataon makapaglingkod sa ito balingkod. Patubayan mo ko sapagkat kung sa akin ay wala akong magawa, at sa iyong makapangyarihang pangalan, aming sinasaway lahat ng iyong hinatlang at pagkalilangan. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Puri natin dakilang Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, taas sa pusong pagkasalamat, ay nauko lamang sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating po pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ako'y babati sa magandang hapon, nagbibigyan dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida, time prophet of God. At magandang hapon sa mga beloved children, grandchildren, and great-grandchildren. Patuloy po nating sinasariwa ang blessed memories and teachings of our beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon sa ating lahat. Ang ating pong pakasayang ngayong hapon, minamahal, pamagatan nating tunay na kayamanan. Ang mga tao ngayon, minamahal, sapagkat nagkaroon nga ng pandemic, minamahal, walang inisip yan, kundi paano ang kakainin ng aking mga anak, paano ang buhay namin, minamahal. Ngunit ang totoong Kristiyano, kung nakikinig at inaalam ang kanyang buhay sa harapan ng ating dakilang Diyos, ni kailanman hindi siya mangangamba. Sapagkat lahat na mangyayari sa atin ay nakasulat sa Biblia, minamahal. Kaya tingnan po natin, minamahal ko kung paano tumawag ang Panginoon Jesucristo ng mga maglilingkod sa Kanya, minamahal. Sa ating pong unang bersikulo, minamahal ko, mga bersikulo, minamahal, paano tawagin ng ating dakilang Diyos ang taong walang kailangan? Bakit minamahal? Sasabihin natin walang kailangan, sapagkat siya po ay taong mayaman, minamahal. At siya po ay mananampalataya. So wala siyang kailangan, minamahal ko. Kung pag-usapan, minamahal ko, yung problema ng mga sandaigdigan, minamahal ko, maaring hindi maubos yung kanyang kayamanan, minamahal. May pambilisan ng pagkain, minamahal mga kapatid. Ngunit, tignan po natin, minamahal, kung paano tumawag ang ating dakilang Diyos ng mananampalataya. At sabi nga po, minamahal ko yung nasayang ang pagkakataon, minamahal ko. Sa isang tao, minamahal ko na paglingkuran ang ating dakilang Diyos. Basahin po natin, minamahal ko, unang bersikulo, Mateo 19:16 hanggang 23. Praise God. Dito po sa Mateo 19, talatay 16 hanggang 23, ganito po ang nakasulat. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gawin ko upang ako magkaroon ng buhay na wala hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Katapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. 18, sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. 19, igalang mo ay iyong ama at ng iyong ina, at ibigin mo ay iyong kapwa na gaya ng sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? 21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod ka sa akin. 22, katapwat ng marinig ng binata
Ang ganitong pananalita ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. 23, at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Amen. Puri natin dakilang Diyos. God bless you po, beloved brother Renato. Maliwanag. Mayaman ka? Tanungin natin ang ating mga sarili minamahal. Sino sa atin ang nagpakilalang milyonaryo? Sino nagpakilala sa atin minamahal nagsasabing, mayaman ako? Karamihan na tinawag ng ating dakilang Diyos, nasa balig ng karamdaman. May problema, magulo ang pamilya, maraming bisyo. Ganon tayo nung minamahal. Kaya po nang baguhin tayo ng ating dakilang Diyos, wala po tayong may harap sa ating dakilang Diyos. Minamahal ko na sabihin, mabuti naman akong tao. Kahit ako'y mamamatay. Nakita po natin, minamahal. Isang taong mayaman na nagawa lahat ang kalooban ng ating dakilang Diyos, ngunit tumanggi sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipamili mo lahat, yung iyong kayamanan, ibigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. Sino ngayon? Ngayong panahon na ito, minamahal, iwanan mo ang profesyon mo at maging manggagawa ka. Kung may magtataas ng kamay, bibigyan ko na 1,000. Ngayon din. Wala. Ibig sabihin, minamahal, tunay nga sabi ng Biblia, mas inibig pa ng tao, minamahal ko, ang salapi kaysa Diyos. Makita po natin sa ating mga kababayan, minamahal. Kung ano na lang lumalabas sa balita, minamahal mo kapatid. Ngunit tandaan po natin, anumang karamdamang nasa paligid ng daigdig, kung ang katwiran ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo, isang tiyak na bagay, wala kang katatakutan sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Ang tao nga lang naman na nagpapabaya, minamahal. Isipin natin, kailangan natin na Diyos. Naglilingkod tayo sa Kanya. Tapos matatakot ka. Ano yun, minamahal? Hindi ba dapat, sabi nga po, maliwanag yung sabi sa Biblia, for me to live is Christ and to die is gain. Kahit mamatay ka ngayon, pupunta ka sa langit. Ano iniisip kasi ng tao? Kasi bubuo pa ako ng magandang pamilya. Hanggang 40 ka na nga lang eh. Dadali ka sa langit. Hindi po, kung pwede, 45 para mga minamahal. Nakita po natin, yung tao mayaman, ayaw sumunod sa ating dakilang Diyos, minamahal. Tignan po natin, minamahal ko. Isa pang tao, minamahal, na mayaman din, minamahal ko. Ang kapalit ng paglilingkod niya sa Diyos ay buong kaharian. Isipin po natin, minamahal, buong kaharian yun. Sa ating pamilya lang, hindi mo nga iwanan, hindi ka dadalo sa gawain. Samantalang, sinabi sa Biblia, huwag natin kalilimutan ang ating pong pagtitipon, yung mga banal, minamahal. Ngunit, anong inisip ng mga tao, minamahal mga kapatid? Inisip nila, minamahal, yung kinabukasan. Tandaan mo, pag ikay Kristiyano, ang kinabukasan mo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito sa lupa, wala kang magandang kinabukasan. Sapagat hawak na ating dakilang Diyos lahat ng mga bagay na yun, minamahal. Hawak na ating pinakamamahal na Panginoon. Isipin sabi nung araw po ng Biyernes, minamahal, hinabol pa ako ng pagpapala. Hindi ako naghanap, hindi ako humingi, hindi ako nagtanong. Dumating yun, minamahal. Isipin po natin kung gano'ng kabuti ang ating dakilang Diyos. Sabihin mo, mabuti ka nga, brad. Tandaan po natin, lahat tayo mabuti kung susundin natin yung kalooban ng ating dakilang Diyos. Lahat tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka magtatanong, bakit sila? Ang tanong ko, bakit nga pa gano'n? Bakit ikaw? Tandaan po natin, minamahal. Narinig ko yung patuto kanina. Ang sabi nga, minamahal, hindi na nag-review. Nag-ayuno na lang. Yung sasagot, inaalala mo lang Panginoon. Pasado. Yung iba minamapunta ng review center, ang uwi, mag-iinuman sa beer house. Ano, mananalo pa ba? Hindi mananalo, minamahal. Papasa pa ba? Hindi, minamahal.
Puro birang isusulat nun. Ngunit sa atin, pinapakita ng ating dakilang Diyos na kaya ng ating pinakamamahal na Panginoon na baguhin lahat ng gawa ng tao sapagkat sabi nga po, tayo yung mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hebreo Kapitulo 11, versikulo 24 hanggang 26. Tignan po natin, minamahal ko. Si Moses, ipinagpalit niya, minamahal ko, ang kayamanan ng Ehipto upang paglingkuran ang buhay na Diyos. Basahin po natin. Aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, ang talatay 24 hanggang 26. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Amen. So makita po natin, tunay na kayamanan ang pinili ni Moses, minamahal. Sa atin ba? Habang naglilingkod ka sa atin, dakilang Diyos, nagtanong ka na ba sa pinakamamahal na Panginoon? Bakit ganito ang buhay ko? Ibalik mo yun sa sarili mo. Bakit ako ganito? Kasi kung ikay nakikinig na salita ng ating dakilang Diyos at ipinamumuhay mo ito, ni kailanman hindi ka magtatanong sapagkat ang plano ng ating dakilang Diyos, kaya ka dinala rito upang pagpakitaan ng himala, upang pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon at pagalingin ka ng ating dakilang Diyos. Wala nang iba. Iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon sa anumang disgrasya. Bakit po natin minamahal? Ano pa tatanungin mo sa ating dakilang Diyos? Ano yung para sa akin sa araw ng bukas, minamahal? Tandaan po natin, minamahal, itatawag na lang sa'yo, pumarito ka at may kukunin kang para sa'yo. Isipin po natin, minamahal. Mangyayari ba yun, minamahal ko? Opo, minamahal. Kung yung cancer nga gumaling, yung kung keto nga luminis, minamahal ko, at yung mahirap, pinayaman ng ating dakilang Diyos. Yung pa yung kailangan mo, ang hindi bibigyan ng Panginoon, maglingkod ka lamang ng tapat, minamahal na kapatid, minamahal ko. Ang sabi sa Biblia, tumingin sa mga bagay na nasa itaas. O sabi, tumingin ka sa mga bagay na espiritual. Hindi na katulad sa araw, minamahal ko nung tayo nasa reliyon. Isang oras na nga, magte-text pa sa labas, maninigarilyo pa na 15 minutes, saka mangungumunyon. Ang sasabihin, banal ako. Nakita po natin, minamahal. Ngayon at minulat tayo ng ating dakilang Diyos sa totoo, minamahal. Sabi nga po, pag sumikapan mo na maging kabahagi ka sa gawain ng ating dakilang Diyos, pag sumikapan mo, minamahal kong kapatid, na ang salita ng ating dakilang Diyos mag-sink in sa'yo, pumasok sa isip mo, sa puso, sabi nga, sa kaluluwa mo, sa buong katawan mo, minamahal, upang pagdating ng araw, wala kang tatanungin. Sapagkat alam ng ating dakilang Diyos na naging matapat ka na Kristiyano, minamahal. Sabi nga po, tumingin ka sa mga bagay na nasa itaas. Sabi nga po, yung paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, na hindi ka naghihintay ng kapalit, minamahal. Nagkwenta nga ako kanina, minamahal, kung ako nagpatuloy nagserbisyo, nagpipensyon ako ngayon mga mahigit 35,000. May sakit ka naman. Hindi ka na makalakad. May rayuma ka na. 35,000. Iaabot sa'yo, baka 5,000 na lang kasi yung anak mo, adik. Siyang hukom na pera. Samantalang pag anak ka ng Diyos, sabi nga po, kahit papiso-piso, bakit basta kay Kristo, buhay ako. Puri na ating mga Panginoon. Ating basahin, Colossus 3:2, praise God. Sa mga taga-Colosas 3:2, ganito po ang pagkasulat. Ilagak ninyo ang iyong pag-isip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Amen. So makita po natin, minamahal. Kaya sabi nga po, walang Kristiyanong naiinggit. Walang Kristiyanong nagmamadaling yumaman. Sapagkat tayo lahat, minamahal ko, yun ang punta natin. Yun ang punta pag matapat ka, payayamanin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipapakita niya sa daigdig na ito, minamahal ko, yung mga tinatawan-tawan na nilang Kristiyano, mayayaman pa kaysa kanila. Can you say amen? Can you say amen? Mas malakas na amen. Yung bang gusto natin marinig, amen po ba?
Pag hindi ka nag-amen, alanganin yung sa'yo. Tandaan po natin, minamahal. Salitain ng ating dakilang Diyos, I will never leave thee nor forsake thee. Gusto mong yumaman, maglingkod ka. Sa tsak na bagay, payayamanin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya makita po natin, minamahal. Yung tiyahin ko, minamahal. Mayaman. Sabi ng nanay ko, huwag mong ipakita sa akin yan. Baka hindi mo magamit. Hindi niya magamit ngayon. Bakit? May sakit. Puro pambili ng gamot. Makita natin, minamahal. Pero pagka anak ka ng Diyos, minamahal na kapatid, sabi nga po, pag pinaalalahanan ka ng walang Panginoon, maraming salamat sa atin, dakilang Diyos. Bakit? Ang tunay na anak, pinaalalahanan, pag wala ng paalala sa iyo, at hindi mo binigyan ng kahalagahan, yung paalala sa iyo, mananatili kang ganun. Mananatili kang mahirap. Bakit, minamahal? Hanggang paghangad ka lang. Sapagkat ang anak ng Diyos, sabi nga po, ito tandaan rin, minamahal ko. Kahit na huwag mo sabihin sa ating dakilang Diyos, alam ng pinakamamahal na Panginoon ang kailangan mo. Lalo na kung sasabihin mo. Hindi ba? Alam kasi ng Diyos yung puso mo. Kaya ibibigay niya. Pero kung iniisip mo para sa akin lang, talagang ganun talaga. Minamahal mo kapatid. Hanggang doon ka lang. Tandaan po natin, minamahal. Bigyan natin ng kahalagahan ang salita ng ating dakilang Diyos sapagkat ito'y para sa atin, minamahal. Tandaan po natin, hindi tayo dumadalo sa gawain ng ating dakilang Diyos upang magpakita, upang magpirma ng present. Hindi po minamahal. Ang hinahanap natin dito, minamahal ko, yung presensya ng ating dakilang Diyos, makapakinig na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat yun ang mahalaga. Matagal na tayo binola ng kaaway. Hanggang ngayon, ang iba, nagpapabola pa rin. Masakit yun. Magpabola ka sa kaaway. Sabi mga totoong Kristiyano, tinanggal na nga yung sungay ng kaaway. Ikaw, nagpapabola pa. Nagpapadribble ka pa. Tandaan po natin, minamahal. See you in heaven. Pinili ni Abraham, minamahal ko. Nasundin ang ating dakilang Diyos. Isipin mo si Abraham. Iniwan niya yung kanyang magandang lugar. Iniwan niya yung kanyang kamag-anak. Iniwan niya, minamahal ko yung, ang dinala lang niya, yung kanyang kayang gawin, adalin, minamahal ko, yung kanyang kamag-anak, minamahal. Sapagat naniniwala siya, na tapat ang nagsabi, minamahal ko, pasasaganahin siya ng ating dakilang Diyos, ang lahi mo'y magiging katulad ng buhangin sa dagat. Ginawa ba yun ng ating pinakamamahal? Opo, minamahal. Tinupad ng ating dakilang Diyos sa kanyang pangako kay mga Abraham. Kahit sa atin man, minamahal. Hindi tayo naparito, ulitin ko minamahal, hindi tayo naparito, minamahal ko, upang ganun lang, makita lang. Ngunit sabi nga po, pag narito ka, magpuri ka ng higit at higit sa ating dakilang Diyos. Sabi nga po, sa bahay, hindi mo magawa. Sa trabaho, hindi mo magawa. Sa gawain ng ating dakilang Diyos, magpuri ka. Tandaan po natin, minamahal. Ang sabi ko, pinakamamahal na Panginoon, sa gawain na lang ako magpupuri. Dahil kung sa bahay, maraming istorbo. Sa gawain, nasa iyo yun. Kung matutulog ka, uupo ka, o magpupuri ka at magpapalagpak sa atin dakilang Diyos. Ang sabi kami naman ko, Hebreo Kapitulo 11, versikulo 8, 9, 10. Basahin po natin, praise God. Aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, ang talatay 8, 9 at 10. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin, ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatagkamping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya ay naging manlalakbay sa lupang pangako na gaya ng hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tulda na kasama si Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Amen. Pray natin dakilang Diyos. Set up your eyes on the heaven. Ang sabi kay Abraham, pupunta sa kanyang tahanan na Diyos ang gumawa. So makita po natin, minamahal. Sa atin ba ngayon? Amen. Magtatrabaho tayo, bakit hindi? Kailangan ng pamilya ng pera. Pero tandaan po natin, minamahal. Sabi nga po, walang kapalit
ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Gawin mo 100%. Yung buhay mo, mabuti kung tumagal ka sa digdig na ito ng 50 anyos. Isipin po natin, minamahal. Lahat, kaya nakita may doktor, mag-o-oxygen ka, satuturo ka ng gamot. Ano pa? May insurance ka naman? Tandaan po natin, gagawin lahat ng iyong loved ones, makakaya nila. Ngunit sabi nga po, kung hindi ka nagkulang sa ating pinakamamalapan noon, hindi kailanman hindi mo dadanasin ang karamdaman. Bakit, minamahal ko? Pangako ng ating dakilang Diyos, ang malusog at malakas na katawan sa bawat mananampalataya. Nakita po natin, minamahal ko, si Apostol Pablo na magiging abogado o abogado. Iniwan niya. Yung kanyang pagiging matigas doon sa Ehipto. Pag inutusan ka, patayin mo yung mga Israelitas. Sugod. Patay. Patayin mo si Stephen. Patuhin. Ngunit, nang tawagin siya ng ating dakilang Diyos, sino ka baga, Panginoon? Lumapit siya, minamahal ko, mapagpakumbaba. Ganoon din, minamahal ko. Ang kayamanan ng totoong Kristiyano, minamahal, ay paglingkuran ng 100%, walang pag-aanilangan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sapagkat pumunta ka rito, minamahal, marami. Ako kilala, minamahal ko. Pumunta lang sila rito, minamahal, dahil mabilis ang blessing. Masarap ang pagkain. Hanggang doon lang sila, minamahal. Anong ginawa natin, dakilang Diyos? Kalasin. Ibigay mo doon sa mga hindi marunong kumain. At tandaan po natin, minamahal ko. Pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos sapagkat tunay po, minamahal. Ang pangangaral ay eksperyensya ng mga mangaral sa kanilang buhay, minamahal. Wala tayong babanggitin dito, minamahal ko, na hindi natin alam, minamahal. Kaya nga po, inari ni Apostol Pablo, nakahulugihan ang lahat ng bagay. Makita mo? Brad, may bago ulit sabi. Sabi nga niya, balingkod, sapatos ko, 15 ito, 15 pares, 15 pairs. Pinamigay ko na nga iba. Pero po, minamahal, sapagkat pag nagbigay ka sa mga anak ng Diyos, isang tsak na bagay, lalo kang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Filipos 3:8, ating pumasahin, praise God. Sa mga tiga Pilipos 3 talatay 8, ganito po ang pagkasulat. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugian dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugian ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Amen. Isipin po natin, walang mahalaga sa Kanya, kundi ang mata mo ang Panginoong Jesucristo. Sino sa atin ngayon, minamahal? Kung tatanggihan mo isang bagay, isang tsak na bagay, lalapit sa'yo. Bakit, minamahal? Ni kailanman hindi magsisinungaling ang Diyos sa Kanyang mga anak. Ni kailanman hindi magkukulang ang pinakamama na panahon sa Kanyang mga anak. Ngunit kung ikay nagkakaumahog, nagmamadali ka, isang tsak na bagay, baka masama ka sa kakalasin. Tandaan po natin, minamahal. Hindi lahat na tumatawag ng Diyos ko ay maliligtas. Nagpapakita lang ang pinakamamahal na Panginoon ng himala sa bawat isa. Pero tandaan po natin, maging kabahagi ka ng manalagawa ng pinakamamahal na Panginoon, maging tapat ka sa ating dakilang Diyos. Upang pagbalik na ating pinakamamahal na Panginoon, kasama ka, papuntang langit. Muli versikulo, minamahal. Tunay na biyaya ang buhay na walang hanggan para sa isa. Yun ang ating pong ginagalawan ngayon, minamahal ko. Tunay na biyaya. Nabalak pa nga ng gobyerno natin dito sa Bulacan. Gawin tayong ECQ bill. Wala namang gawain. Ipinapahintulot yun ng ating dakilang Diyos doon sa palamig-lamig.
na Kristiyano. Hindi nadadalo. Pag nagkaroon ng normal na gawain, hindi na nakadalo. Nakita yun, minamahal. Kung gaano ang pagpapahalaga ng mga tao, kasi hindi pumasok sa kanilang isipan, minamahal ko, na kahit nag-iisa ka, ang sabi nga, pumasok ka sa iyong kwarto, isara mo yung pintuan at manalangin ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, at ang Diyos na buhay, pagpapalain ka ng sagana ng pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang isang tao, minamahal, pag hindi na dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, isang tiyak na bagay, yung tunay na kayamanan, kalilimutan niya yun, minamahal ko. Yung kaligtasan ng ating kaluluwa, kakalimutan yun, minamahal. Tandaan po natin, kakalimutan ng mga lamig na Kristiyano, minamahal ko. Ngunit habang may panahon, magpakainit ka. Isang tiyak na bagay, sabi nga po, nakita mo sa iyong harapan, makikita mo rin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huli versikulo, 1 Korinto 2:12, praise God. Aklat ng unang Korinto, Kapitulo 2, ang talatay 12. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Amen. Puri ng ating dakilang Diyos. So makita po natin, minamahal, may inilaan ang pinakamamahal na Panginoon, mga bagay na walang bayad. Sabi ko nga sa aking beloved wife kanina, minamahal ko. Ilang taon na yun? Siguro mga 2 taon na yan. Meron pa akong madalang medyas, minamahal ko na, hindi ko nagagamit. Noong araw, kinakailangang hintayin ko yung mapaglumaan ng kuya ko upang aking maisuot. Hintayin ko na hindi niya magustuhan yung kanyang pantalon. Ito aking susuot, maski sa uniforme sa eskwelahan. Makita po natin, minamahal, kung gaano kasakit yun sa isang tao, minamahal ko, tagapagmana ka lang, wala pang ukay-ukay nung araw, meron na ako. Ngunit, tinawag ako ng ating dakilang Diyos sa totoong gawain, minamahal. Isipin niyo, minamahal, kung sa damit lang, meron akong 3 barong, minamahal ko, na bagong tahi na hindi ko pa sinusuot. Pati pantalon, 3 pares din. 3. Makita po natin, minamahal. Kung gaano kabuti, sabi nga po, yung maliliit na bagay na yon, kayamanan yun ng isang Kristiyano, bakit minamahal? Ni kailanman, hindi ako humingi, wala ako nilapitan, hindi ako namasko kahit kanino, minamahal. Dumating yun sa akin, bakit minamahal? Pangako yun ng ating pinakamamahal na Panginoon, anak, payayamanin kita. Isipin po natin, minamahal. Kayo mga may kabataan, minamahal, kung pinagpala kayo ng pinakamamahal na Panginoon, huwag niyo ipagpalit yung kaligtasan niyo sa anumang bagay na sinasabi niyo pang kinabukasan. Tandaan po natin, minamahal, ito nangyayari ngayon. Malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. Kani mo ihanda ang buhay mo kay Satanas o sa pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, diretsahan tayo yung minamahal. May mga tao kasi, minamahal ko, na pinipili na nila si Satanas kasi kay Satanas maligaya sila ngayon. Ngunit ang matutong anak ng Diyos, sabi nga po, magmula na yung umpisa ng gawain, narito tayo sa pagluhod, pagsusumamo sa pinakamamahal na Panginoon, nakahabagan tayo ng ating dakilang Diyos, bigyan pa tayo ng pagkakataon na ipalaganap ang kanyang banal na salita upang maraming magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, minamahal, ang ating kinabukasan, hindi sa daigdig na ito. Ang kinabukasan ng manampalataya ay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Umawit tayo, mga minamahal. Puri ng ating dakilang Diyos. Taos sa puso, minamahal. Hindi ko mo matatapos na gawain, nagmamadali ka. Oo, maaaring kanina'y nagpabaya ka, hindi ka nagpuri. Ngunit ngayon, sabi nga po, minamahal, sa ating Panginoon Kristo, wala pong late. Huwag kayo gumawa ng matapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tatanggap ka ng biyaya mula sa ating dakilang Diyos. Tunay na kayamanan na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Tunay na kayamanan na makilala siya at magawa ang kanyang kalooban. Maraming tao naghahanap, pinamahal ko, kung paano paglingkuran ang ating dakilang Diyos. Ngunit mismong Diyos ang tumawag sa atin. Kaya huwag mo sayangin ang pagkakataon, minamahal. Hindi katulad ng taong mayaman, minamahal. Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian, ibigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. Ginawa ba niya? Hindi niya ginawa. Karamihan sa atin ngayon, minamahal. Sapat lang ang pera sa bulsa. Ngunit tandaan po natin, ang Diyos nating mga pangyarihan, hindi po siya nagpapabaya. Awitan natin ang pinakamamalapang minamahal. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit ako maglilingkod sa iyo? Bakit ako magtinis? Malaya naman ako sa labas. Di ba sinasabi mo, mayaman ka o Diyos? Bakit kailangan mo ang dugo ko? Bakit kailangan bumubo ang dugo ko pinakamaman ng Panginoon? Dahil ba tinapos mo ito sa krus ng Kalbaryo? Ngunit makita ng ating dakilang Diyos ang luha na tumutulo sa ating mga mata. Hallelujah! Ang pagkasumamo natin sa pinakamaman ng Panginoon. At tawagin ang Diyos na kilala natin. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus, hallelujah. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong kahabagan sa bawat isa namin.
amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, ang tunay na kayamanan ay hindi po natin matatagpuan dito sa ibabaw ng lupa. Matatagpuan lamang natin ang tunay na kayamanan kapag ang Diyos ay nasa ating puso. Amen. Yan po ang tunay na kayamanan kapag may Kristo ka na sa puso, tagapagmana ka na ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa lahat ng mga baguhan, sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pong live webcast, sa lahat ng mga baguhan, napakahalaga po ang kaligtasan. Ngunit, paano natin makakamtan ang kaligtasan? Kinakailangan ating po may sagawa ang apat na reglamento ng kaligtasan. Unang-una po ang tinatawag na pananampalataya. Na ang pananampalataya, ito po ay paniniwala at pagkitiwala sa ating pong dakilang Diyos. At ang pangalawa po, mga manamahal, ay pagsisisi. Sapagkat ang sabi sa Biblia, ang lahat ng tao ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong dakilang Diyos. So lahat ng tao ay nagkasala, kinakailangan magsisi sa lahat ng kanilang mga nagawang mga pagkakasala sa ating pong dakilang Diyos. Mayroon pong tinatawag na maka-Diyos na pagsisisi. Na pagkatapos natin pagsisihan ang ating mga kasalanan, hindi na po natin babalikan yung ating pong mga kasalanang ginagawa. Amen. Yan po ang maka-Diyos na pagsisisi. At ang pangatlo po na reglamento ng kaligtasan, ito po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na sabi sa mga gawa, Kapitulo 2, talatang 38, ang sabi dito, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan po ang pangatlong reglamento ng kaligtasan na napakahalaga na kinakailangan ng isang tao ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sabi dito, kapag ikaw nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mapapatawad ang iyong mga kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. At ang pang-apat po ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang magsasagawa dyan. Kaya sa lahat ng ating mga minamahal na mga baguhan, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na inyo pong sariling tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin na aking pong babanggitin. Sabihin niyo, mahal na Panginoon, ako po ay labis na nagpapasalamat na aking napakinggan ang iyong mga banal na salita. Mahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang makasalanan, subalit ako nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula na ako magkaisip hanggang sa mga sandaling ito. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Gawin po akong tunay na anak mo sa pangalan. Gawin po akong tunay na anak mo sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Hallelujah. Kami po'y malangin para po sa inyo. Upo kong pagpala namin Diyos ang mga banal sa pangalan mga pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una't panalangin po na po minamahal at ginagal na pastor at mahal na Panginoon, ang lahat ng mga tumanggap sa iyong dakilang pangalan mahal na Panginoon, patawarin mo po ang bawat sa kanila at iligtas mo po sila, O Diyos, ang puno ng kanilang mahal sa buhay. Isulat mo po, Diyos, ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, tuloy-tuloy po tayo mga sa ating pong banal na gawain. Tayo po'y dadako po sa lahat ng ating mga pangailangan. Ating pong idulog sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ating pong mga pangailangan, tayo po'y dumalangin mga mahal. Mapagpahal namin Diyos sa mga banal sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Sa unat panlangin po na amin po minamahal at ginagalang pastor, mahal na Panginoon, ang bawat isa sa amin, O Diyos, hallelujah. Kami po, mahal na Panginoon, nagpapakumbaba, humingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga kahinaan kami nasumpungan, O Diyos. Kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon. Patawarin po ang bawat isa sa amin, O Diyos. At dalangin po namin, mahal na Panginoon, patuloy mo iba yung kalakasan at kalusugan, mahabang buhay sa aming minamahal, ginagalang pastor, mahal na Panginoon, ganun po sa kanilang mga minamahal mga anak, at sa lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, patuloy mong pagpalain, pag-ingatan, hallelujah, patuloy mo kami panghawakan, mahal na Panginoon, at dalangin po namin, mahal na Panginoon, ang lahat ng mga pangailangan ng iyong mga anak sa hapong ito, tugunin mo po, Diyos, ang lahat ng mga pangailangan po samot dalangin namin sa mga pangalan mo, ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, ipatong po natin yung ating pong mga kanang kamay sa ating mga ulo at yung kaliwang kamay ating pong ilagay doon sa bahagi na nandoon yung karamdaman. Ating pong palayasin ang lahat ng uri ng karamdaman. Mga problema ay malutas sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Upong pagpahal namin Diyos ang mamalal sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unat panlangin po na aming po minamahal at ginagalang na pastor, sama-sama naming, hallelujah, pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed in Jesus' name, hallelujah, be healed in Jesus' name, problem be solved in Jesus' name, hallelujah, lahat ng uri ng kahirapan, hadlang sa mga anak na Diyos sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, aming sinasaway, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 be blessed in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pong taus-pusong pagkapasalamat sa ating buhay na Diyos, tayo po sumigaw ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord, kasabay po ang paglukso. Amen, sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen, ating pong palakpakan na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen, God bless you po mga minamahal. Tayo naman po idadako po sa ating pong mga announcement. Aking pong binibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved brother Bobby Asilios. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating buhay na Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa isang dakilang pagkakataon na tayo po ay makapagsama-sama at makapagsagawa ng ating live webcast sa araw na ito. Amen. At para po sa pagpapatuloy, para po sa ating mga announcement, makinig po ng mainam para hindi po tayo malito at hindi magkaroon ng kaguluhan. Amen. Para po sa ating live webcast, patuloy po tayong pinagpapala ng ating dakilang Diyos na buhay. Nakakapagsagawa pa rin po tayo ng ating live webcast. At para po sa darating na Wednesday, sa ating midweek service, sa pamamagitan ng ating live webcast, mag-start po tayo ng 12 ng tanghali at matapos po tayo ng bandang alas 4 ng hapon. Ulitin ko po, para po sa ating Wednesday or a midweek service na sa ating live webcast, magsisimula po tayo ng 12 ng tanghali at matatapos po ng alas 4 ng hapon. At gayon din ang ating Friday service, pamamagitan ng ating live webcast. Mag-start din po tayo ng alas 12 ng tanghali at matapos ng alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Amen. Patuloy po kayong inaanyayahan na umantabay, sumubaybay sa ating pong Facebook account, yung ating webpage, JMCIM Maykawayan Outreach. So dito po natin ibibigay sa mabilis na paraan yung kung meron man po tayong mga pagbabago, kung meron man changes sa schedule o kung ano pa man po, makakaasa po kayo na maibibigay po natin ito sa mabilis na paraan at patuloy pong umantabay sa ating pong radio program. Patuloy pa rin po ang ating radio program. Nasa DZME po tayo, 1530 kHz, the Jesus Miracle Hour. Monday po ito hanggang Sabado. At nag-start po ng 11 ng gabi at matapos ng alas 12 ng hating gabi. Ngayon din po, samantalahin po natin ang ating pong TV program. Nasa PTV Channel 4 po tayo. Amen.
At tuwing Sabado po ito, nagsimula naman po ito ng 11 ng gabi at matapos ng 12:30 ng madaling araw. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at dito po natatapos ang ating live webcast sa araw na ito. At para po sa pananalangin sa ating pagtatapos, ibinibigay ko na po ang buong pagkakataon para sa ating pananalangin, beloved Brother Noel Corvino. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you, Ate Pilar, Bobby. Hallelujah. Samahan niyo po ako manawal sa pagmanalangin. Opo, dakilang Diyos, sa mamanahal siya pero pangalan mo, hala Panginoon, kami nagpupurit, nagpasalamat mo, hala Panginoon, sa manalagawain, dakilang Diyos, sa unang talaan ng bilabid, Pastor Wistada, Ibina mo, hala Panginoon. Marami pong salamat mo, hala Panginoon, sa paglagis mo sa bawat yugto ng manalagawain, dakilang Diyos. Mag-iisa mga paawitin, na hinatin ng mga awit, dakilang Diyos, mula sa joyful song, solemn song, hala Panginoon. Mag-iisa mga nagpahayag na patutuo, hala Panginoon, mag-iisa pagpapahayag sa pagbibigay, dakilang Diyos, mga awitin ng bilabid, choir, hala Panginoon. Mag-iisa yung banal na salita, mahal Panginoon, naging kalakasan namin, mahal Panginoon, naging kayamanan namin, mahal Panginoon, ito mahal yung banal na salita, dakilang Diyos. Higit sa lahat, mahal Panginoon, yung matamis na presensya na pinadala mo sa bawat isa sa amin, mahal Panginoon. Maraming salamat po, mahal Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat, mahal Panginoon, hallelujah sa iyong kabutihan. Dalangin namin sa iyo, mahal Panginoon, sa aming pag-uwi, kanyang tahanan. Iyong lukubang, ang bawat isa sa amin, mahal Panginoon, ingatan, parating mo kami, mahal Panginoon, sa iyong manalag, sa aming tahanan, hallelujah, nataglay ang kalakasan, nagmumula sa iyo, mahal Panginoon.